Hello, good evening to everyone. Uh, you are welcome to Justin Talks and News PH. I hope you are fine and doing well. Sana you're enjoying your evening. Here in the Philippines, it's evening. Anywhere you're in the world, uh, good evening, good morning, and good afternoon. Uh, Before we start, I would like to request everyone na sana uh, you press the like button. Then, try to subscribe. Libre lang po ang pag-subscribe. Subscribe para naman lumawak ang ating channel. And if you like this video, you follow and then share it to your friends. Um, for tonight, we will be discussing about some geopolitical issues. Isa nito yung recent na pangyayari in the US and also in Europe. Kasi if you have followed my blog, yung last blog ko, I think it's a day ago, I'm talking about the uh, several world leaders, kasama na doon si President Trump, President Putin, and President Rodrigo Roa Duterte and PBBM. I make some comparisons with regards to their aspirations for their country. Uh, Meron nga tayong mga pino-point out doon na mga factors na magbibigay ng uh, value doon sa kanilang mga ginagawa para sa kanilang kapwa-kapwa na bayan. So, you try to find that blog so that you will understand what I'm talking about. Ngayon, this evening, uh, on that blog also, I mentioned about the speeches of both President Trump and President Putin. At on that day pala, may nangyayari sa Ukraine. Hindi ko alam, when I finish doing my blog, tiningnan ko ulit yung mga uh, mga events na nangyari sa Europe and Ukraine, Middle East. I found out na meron palang pinaputok na Tacons uh, Storm and Shadow missile to Kursk by Zelensky. Kasi na-mention ko rin doon na uh, President Putin, after maybe talking to President Trump, is willing to talk peace with Ukraine. But meron pa ng iba nagsasabi na hindi raw alam ni Zelensky na si President Trump is ready to talk to President Putin para sa isang peace agreement with Ukraine and Russia. So, yun ang i-touch natin. Bakit ganun ang nangyayari? While the two presidents are talking, an incident happened na nagpaputok ng missile itong si Zelensky to Kursk. Alam naman natin yung nakaraang mga linggo na ang allegation ni Zelensky na pumasok sila sa Kursk. This is a region na hindi naman this is not a separate region like Donbas and Crimea na talagang autonomous area lang ng Russia. But this one is talagang part of Russia, ang Kursk. So, we can imagine that ang ginagawa ni Zelensky na inatake niya yung Kursk with 20 to 30,000
ah, troops para kunin yung course na di successfully did. Ngayon, ah, yung speech naman ni President Putin na ano nila na na prevent nila ang total occupation of course. Sabi pa nga niya marami daw namatay, around 20,000 soldiers na namatay na unti-unti nakuha nila yung territory na yan. So ang tanong, sino kayang bakit si Zelensky nagpaputok ng missile during that time na meron na palang pag-uusap si President Trump at saka President Putin. So, kasi yung mga missile na yan, this Taco, Storm, and Shadow missile, hindi mo naman yan, these are made in the US, di ba? Ngayon, hindi mo yan mapapaputok kung walang American na mag-guide. Kasi yan, highly technical ang pagpaputok niyan. So, meron talagang somebody higher than Zelensky, maybe sa NATO or the US, ang nagbigay ng go signal na gagawin yan. At matagal na rin na sinasabi ng even Germany and France are saying that they will give this kind of missiles pero hindi nila minimension talaga na this definite missile. Basta yung unmanned na mga weapons to Ukraine. So, ito na yung ibig nila sabihin na sila mismo ang nagbigay, Germany and France. Of course, merong basbas doon ng US and UK. Definite yun. So, nangyari nga noon, nung nalaman ni Putin na ganyan, nagalit, siyempre, magalit yun. Tsaka sinabi ni Putin na mapipilitan siya, ano ba yung tawag ng ginawa niyang doctrine na once atakihin ang Russia with massive force. So, ibig sabihin, yung mga sundalo papasok sa Russia na maramihan or kung paputukan siya ng maraming missile tulad ng ginagawa ng Hezbollah and Iran sa Israel, ganon, talagang gagawa siya ng doktrina that he will use tactical nuclear weapon kung mangyayari yan. So they have the reasons to use that. So yun ang danger. Kasi si Zelensky iba ang ginagawa niya with the plan of President Putin. So maraming nag-iisip, bakit kaya ganun? Kasi ngayon hindi pa naman officially na presidente si President Donald Trump. Si Biden pa hanggang ngayon. Then maraming analysts na nagsasabi na this is a sabotage, sinasabotahe ni President Biden ang intention ni President Putin na makipag-usap sa Ukraine for a peace treaty. So, klarong-klaro. Meron na nagsasabi, matagal na yan na iniisip ni President Biden na talagang guluhin that they will create a nuclear conflict. Conflict between Ukraine and Russia siguro within the year 2024. Yun ang sinabi nila. Karamihan, yan ang sinabi ng mga analyst na yan talaga ang mangyayari. Kasi matagal na. Kasama si Kamala Harris. Meron pa nga nagsasabi kung nanalo si Kamala Harris 6 months after ng pag-upo niya sigurado magkaroon ng nuclear war. Ganyan kadelikado kung natuloy yun. Pero ngayon, pinilit nila the last 2 months. Ngayon, 21 na dito sa Philippines. So, ilang na lang na they will declare as January 22 pa yata si Donald Trump as president.
of the US. So may time pa na manggulo na i-fulfill nila ang plano nila. Meron nagsasabi na matagal na talaga nilang binabalak yan. Ah, kung matalo o manalo, talagang i-implement nila ang attack on the mainland Russia. Yung pinaputok ni Zelensky, 6 na shadow missile yon. Galing mismo sa Kiev, pinaputok nila yon. Then, 5 doon na anticipate ng anti-missile defense ng ano bang tawag ng anti-missile ng Russia. Yung parang nila, yung Iron Dome nila, meron din silang ganyan na ginamit din ng Iran. Meron din ng Iran, binibigyan nila ng ganyan. Sa 6 na pinaputok, ang na-intercept is 5. Yung isa, talagang tumama sa target, pero medyo kinapos ng konti. Kaya yung isang dipo ng mga military equipment sa armas, hindi natamaan. Medyo may nasunog lang ng konti. Parang sa isang field na punta doon, may nasunog, may natamaan din na parang maliit na structure. Doon tumama yung missile na yon. But that is Mother Russia. Russia na yung tinamaan niya. So, kasi ang distansya ng yung target na yun na pumutok is around 200 miles. So, kung mag-provide pa yung Germany or France, kung sino talaga nag-provide na member ng NATO, ng itong mga armas, baka ang susunod na i-provide sa kanila yung kaya nang abutin ng Moscow. Ilang ba yung Moscow? Nasa, I don't know, mga 900 to 1,000 miles yata galing sa Kiev. Maraming tanong dyan kung anong gagawin ang Russia. Kaya ngayon sa paggawa ni President Putin ng doktrina na once there is a massive attack on any Russian territory, talagang gagamit sila ng nuclear weapon, tactical nuclear weapon. Pero marami rin nagsasabi, kasi ang Russia meron silang mother of all bombs, na aluminum ang technology, yung ginamit niyang component is aluminum. Hindi ko alam kung hindi ko napag-aralan yung bomb na yan. Pero napakalakas niyan, napakalakas. Once ihuhulog yan sa Kiev will be flattened. Hindi naman siya atomic, pero sa sobrang laki, sa sobrang lakas, I don't know kung ilang kilotons siya na explosive ang gagamitin using the aluminum technology. So kung puputok daw yan, walang building na tatayo sa Kiev. Yan ang sabi nila. So, iwan ko kung na-test na nila yan in other places. But yun ang declaration ng mga experts sa bomb technology. Pero ito hindi siya nuclear. Ngayon, marami nga nagtanong, is it possible? Kasi sinabi ni President Putin na once malaman nila na yung nagbigay or nagpaputok na country kung saan galing yung missile, kung hindi man sa Kiev, hindi galing sa Ukraine, o galing man sa Germany, talagang they will declare war kung anong country man yun. So, pwede Finland, pwede Sweden, Denmark, yung mga malalapit sa boundary ng Belarusia, pwede rin yun. Pero sa tingin ko, ang may capability lang dyan, dalawa lang, Germany at saka France. So, malamang yun ang magpapadala ng missile. O hindi naman siguro sila ganyang katapang na sila galing sa kanila yung missile. Kasi gaganti daw si Putin with a nuclear tactical weapon bomb missile. Tactical talaga na nuclear. Ang tactical kasi maliit na yan, nuclear bomb. Pero ganun pa rin yun. Yung ang sabi ng iba, once na
isang nuclear ang puputok. Gaganti yan, puro nuclear na yan. So ano mangyayari sa mundo? Meron pa akong napanood na sine na 72 minutes. 72 minutes na lang. Tapos ang mundo. Tapos talaga. Kasi magantihan na yan eh. Paano yun kung ah, ang kasi ang daming mga submarine ang Russia. Nasa Pacific na. Halos nandito na sila lahat. 'Di ba? May nakita doon sa Bahamas. Bahamas ba 'yun? Merong mga submarine ng submarine ng Russia doon. Meron din sa yung nagkaroon ng malaking issue sa Washington dahil merong nakitang mga nuclear submarine sa yung nuclear powered na mga destroyer na naglanding sa Havana, Cuba, na nagreklamo ngayong US na parang nangyari yung dating nangyari na Cuban Missile Crisis kapanahon na ng JFK. So, yun ang situation ngayon. So, wala tayong kamalay-malay. We are nearing nuclear war or World War III for that matter. Hindi natin alam na yung pala nangyayari. So, ngayon, kung talagang, kasi si Zelensky parang desperate move na sa kanya yan eh. Dahil alam niya, na once mawala si Trump, mawala na yung hanap buhay niya. No? Mawawalan siya ng power. Baka ma-oust pa siya. Mawala pa siya paging presidente. No? Ngayon, maraming nagsasabi na, kasi ang Russia, unti-unti silang, Russian military, unti-unti silang pumapasok sa mismong Ukraine, sa Kyiv, papunta ng Kyiv. Ang sabi ng mga generals ng Russia na this is the best time. Kasi kung once na makanta ni Kyiv yung mga missile na yan, talaga ipaputok yun. Sigurado yun. Wala na siyang pakialam eh. Si Zelensky. So merong river dyan na mga ilang miles na lang, Kyiv na. Ano ba yung pangalan nung nakalimutan ko yung pangalan ng river na yan. Yan na malaking river yun eh. Malawak. So sabi ng mga Russian generals na kailangan pupwisto na tayo dyan sa near the river. On the other side of the river, fronting Kyiv, the city of Kyiv, ng capital ng Ukraine. Once na malaman natin na yan na ang mangyayari, na they're starting to receive missile from either France or Germany, susugurin na nila para maos na talaga si Zelensky. Kasi ang problema diyan si Zelensky. Ito naman si Starmer, si Kurt Starmer na bagong Prime Minister ng England, nagsasabi na talaga yung nangyayari sa Ukraine, worth defending talaga. Kailangan depensahan natin, tulungan natin ang Ukraine dahil daw, sabi ni Starmer, it will affect the world. It will affect the world. Maraming niyan nag-contradict ng mga observer, analyst na paano maka-apekto yun ang problema sa Ukraine. Maka-apekto ba yan kung makuha yan ng Russia? Kung ma-occupy, wala si Zelensky? Meron bang effect yan sa whole world? Di ba baliktad? Kung magkaroon dyan ng gira, magbibigay kayo ng armas dyan. Yung UK pwede rin yan magbigay ng missile sa Meron din sila yan. Meron silang Tomahawk, merong Storm, merong Shadow ng mga missile. Pwede sila, yung Tacons nila, pwede sila mag-provide dyan. Kung mangyari yan na magkaputukan, huwag mong sabihin na hindi kayo paputukan ng missile din ng Russia kung malaman ng Russia na kayo ang nagpadala ng missile o ang missile linulungs galing sa bansa nyo. Di ano mangyari sa Europe? Ma-annihilated yung Europe. Lahat na mga countries dyan sigurado mabura yan. Ngayon nga daw sa Finland, may warning na in preparation for nuclear war. Yung government daw nag-anticipate na talagang mangyari yung war before the end of 2024. Bakit ganoon? Kasi
ito pala sila si Biden, talaga nagplano na kung whether we win or lose the election, oh, talagang itutuloy natin yung war dyan. Hindi naman in-emphasize kung nuclear or conventional war. Ang gagawin nila, papasukan talaga nila ng boots on the ground. Ibig sabihin, sundalo, actual na sundalo na pupunta dyan. Oh. Para na bibigyan nilang before the turnover ng presidency ni President Biden to President Trump, may problema na si Trump. Ganyang katindi ang hatred nila kay President Trump. Nabibigyan siya ng problema. Oh. So, kaya gusto nila ipasok. Kaya nga ito, napaputok na nga si ano eh. Isa na yan sa sign na talagang gigibain nila si President Trump with the problem with Ukraine. Oh. Paano, hindi ko malaman kung paano, kung mag-start dyan ang gera na ganyan, mahirapan na magtigil niyan, magpigil. Kaya mangyari niyan, talagang malaking problema kay President Trump. Yun ang assessment ng karamihan. So, yung kay Starmer nga, sabi niya, kailangan ng, kasi ambush interview lang yun sa labas ng 10 Downing Street. Papasok siya, inambush interview siya, sabi niya, kailangan talagang tulungan ng Ukraine, we should send, kung yung help talaga dapat na ibigay sa kanila, ditong tuwa si Zelensky. So, hindi naman niya emphasize anong help. Yang na lumabas ngayon sa balita na yung mga unmanned aerial military. So na yan, mga missile yun, di ba? At saka ang nagbibigay yata ng Germany rin nagbibigay ng mga drone sa US, nagbibigay ng drone yan sa sa Ukraine. Kung sabay-sabay nila gamitin yan, they consider yan as massive attack on Russia. Doon na gagamitin ang tactical nuclear weapon ng missile ng Russia, kung sino man yung saan galing man yung missile. Kung sa Kiev, talagang pulbusin nila yung Ukraine finally. Kasi ang tagal na marami ring critic doon si President Putin sa Russia na siya, mga tao at saka yung mga intellectuals nila. Bakit ang tagal mong pinabayaan mo yung si Zelensky dyan sa power? Tingnan mo ngayon, tumitindi ang problema. Dapat noon pa, pinasok na yung Ukraine. Talagang kinuha mo na. Kasi si Zelensky nag-iisip, si President Putin nag-iisip rin na baka pwedeng yung nga ang iba kasi sabi nila ayaw makipag-usap si Zelensky, ganyan yung baliktad itong mga NATO ang ayaw sa totoo lang, kasi kung willing pa sila, nag-offer na sila ng peace talk noon pa, hindi nila hinantay si President Trump na gagawin yan. Ngayon parang aligaga sila na itutuloy yung gera dahil alam nila na si President Trump ang mayroon ng move na ganyan na nakipag-usap na siya kay President Putin para for a peace treaty with Ukraine. Siguro si President Biden ayaw niya na nagiging credit yan kay President Trump na siya ang nag-offer ng peace with Ukraine. Ayaw niya mangyari na sila Kamala Harris. Kaya napakasama nga ng intention ng liberals, ng Democrats. Kung mangyari yan, talagang annihilated yung Europe. Mabura yan. Marami maapektuhan yan. Hindi lang mga European maapektuhan, pati tayo dito sa Asia. Sigurado yan. Then, mayroon pa nga anticipation that it will trigger regional war. Baka itong China at US dito rin magsisimula sa atin. Diyan sa Lawag, mayroong diyan. Mayroong launching ng Typhoon missile. Ang Tomahawk ang gagamitin diyan. Sigurado yan, magkagulo diyan. Kung mayroong magsa-start ng gulo sa Europe, baka abot dito sa atin. Ngayon, yung isang sabi rin ni Zelensky na inatake daw nila yung
pinapalabas to sa CNN, mga Western media, European media, sa Germany at saka Paris. Meron din sa England na nakita ko yung mga post nila na nung nakaraang linggo na marami daw ang North Korean sundalo na sumama sa gira. Di found out na wala namang namatay na ano pala doon. Kasi nakikita naman sa image ng satellite pala, images, kung ano yung mga taong namatay doon. Hindi naman mga Koreano. Hindi naman Korean looking, mga ano naman daw, mga Ukrainian naman ang patay doon. Kasi pinaulanan nga nila bago nga napaputok na ito si pinaulanan ng missile yung grupo ng nasa course. Kaya nga sabi ni nanihiliti talaga yung mga sundalo doon, daming patay. 20,000 to 30,000. Halo-halo na yun, babae, lalaki, may mga teenager pa ng mga sundalo. So, makita natin yung parang itong si Zelensky, desperado na. Parang desperate na siya. Alam na talaga niya na kung once mag-usap sila, tigil talaga ang ayuda niya. Di ba? Ang ayuda niya, katulad sa atin, ang ayuda. Ayuda niya in billions eh. Yung sabi ni Trump, ang gumawa daw ng mga gulo na to, yung mga globalist, yung deep state, nga gusto nila may gulo sa whole world para naman makinabang sila sa usually kasi ng deep state, yung mga military component ng business sector ng US, yung gumagawa ng mga armas. Yan ang deep state, yan ang mga globalist. Yung may policy yung US niyan na role-based order. Role-based order. Ngayon, yun nga ang last sa doktrina ni Putin na once na takihin ang Russia, talagang magpalabas sila ng nuclear weapon. So, I don't know, ngayon wala pa akong nabasang reaksyon ng Washington kasi hawak pa ni Biden ng Washington up to now. Ngayon daw, nung bago nga mag-eleksyon, meron nagpalabas ng pangalan ng ano na to nabasa ko dati yung mga ano niya, Sorbis yun. Meron siyang survey na linabas, post, ano ba tawag na? Postmark, parang ganun. Basta something like that. Na pinipredict niya, sa survey niya, nakita niya na ang US government is leaning towards a regional war in Russia and Ukraine. So, yung sinabi ko nga, mayroong actual na sila magpapadala ng sundalo doon. I don't know kung gawin niya ngayon, ano kayang reaksyon ng publiko na si President Trump naman ang susunod kaya yung military ng US, pupunta kaya doon para makipagira. Na alam naman nila na nanalo na ang maging presidente na by January si President Trump. Susundin ba nila yun? Yun ang tanong dyan. Or i-course nila yan doon kasi may base nga sila sa Germany. Pwede ang gamitin nila doon, yung mga sundalo doon, para pupunta sa Kiev para makipagira. Pero sa tingin ko, hindi papayag si Donald Trump niyan. Si President Putin yan. Talagang gigirahin nila yan. At tuluyan na talaga. Tuluyan na talaga na makuha nila yung Kiev. So, ganyan ang sitwasyon. There is a possibility talaga na magkaroon ng nuclear conflict dyan. Dahil nga, sina-challenge na ninyo ang Russia sabi ng mga taga nito, wala, he's bluffing. Alam mo naman yung ugali ni Putin, minsan, umano siya, rumirinda. Pero kung ganyan na daw nangyari, talagang tuluyan na niya. So, ito si President Biden, talagang nananadya sila Kamala Harris. Gusto talaga nilang guluhin ang bayan, ang mundo. Sama tayo sa kaguluhan na yan. So, yung plano nila yan, na-hatch nga daw yan, mga tagal na, mga October pa yata.
Nung nagka-campaign pa sila, October, September, something like that. So, kasi nakita nila na si President Trump sa kasi ah, RFK Jr. nag-uusap din sa may nag-uusap din sila na to once na mananalo siya talaga yun ang makipag he, he will stop the war in Ukraine. Oo, yun talaga ang gagawin niya. Ang iwan ko kung may gagawin siya sa gulo na sa Gaza between Iran, Israel, and Palestine kung anong gagawin niya. Kasi ang bagong balita diyan sa Gaza, grabe daw yung mga refugee sa Jordan daw 11.2 million na raw ang refugee niyan. Kaya yung Jordan nagrereklamo na. Sobrang dami na. Doon naman sa West Bank, ngayon sa mga Egyptians side, Egypt side, ganun din ang dami daw mga refugee. At the same time, dahil nagkaroon nga ng conflict din ng Hezbollah at ang IDF ng Israel, pinasok na daw ngayon ng elite armored unit ng Israel ang Lebanon, Southern Lebanon. Kasi meron nagsasabi ngayon, nagagalit yung mga Lebanese dahil sinasabi na yung kinukuha daw na area, territory uh, ng mga Israeli diyan sa Lebanon is part daw ng that is daw Northern Israel. Kaya nainis ang mga Lebanese. Bakit, paano mangyari na Northern Israel yan? Yung tagal na nasa amin yan. Yun ang conflict ngayon. Mga Lebanese nagpupunta ng Turkey. Nagre-refugee yung mga nasa southern part ng Lebanon. Kasi, di ba naalala natin, last 1 year ago, nagkaroon ng problema nga yung financial problem ng Lebanon. Nadagdagan ngayon. Naalala mo yung hindi ka maka-withdraw ng pera mo sa bangko. Meron nga nagwawala lang sa bangko, hinostage yung mga employee ng bangko para ma-withdraw lang siya kasi limited yung ma-withdraw mo. Dahil nga nalaman nila na ginagamit pala ang pera ng gobyerno. May pabagsak na yung economy nila. Lalo na ngayon na merong gulo. Oh. Yun ang problema. I don't know kung paano si President Trump kaya ba niya i-intervene yung gulo na yan dyan sa Middle East. Kasi nagkakampi-kampihan na itong Saudi, kumampi na sa Iran. Nag-uusap-usap na sila. Ang Bahrain, ganun din. So, mangyayari niyan, hindi na yung mga assets ng US, hindi na nila madadala diyan. Hindi na nila magagamit yung malalaking airport yan ng Saudi. Di ba? Oh. So, talagang medyo magulo ang mundo ngayon. Sabi pa nga nila, kung anong mangyari daw dito sa Ukraine, maka-apekto ba dito sa situation ng Middle East? Sigurado maka-apekto. Dati itong Turkey kasi, yung Turkey, umalis na diplomatically, umalis na sa nila, relation with Israel. Napakarami ng sundalo ng mga Turkey, milyon mahigit ng active na sundalo nila. Ngayon, sabi ng ibang part ng Israel na umano lang yan dahil na yung mga Kurds daw, mga Kurds dito kasi yung mga Kurds kalaban ng Turkey yan. Sa daming sundalo ng Turkey, kaya nila ubusin yung Kurds na yan. Hindi yan ang reason na umalis ang Turkey, severed ties diplomatically with Israel. Talagang nagsaside sila ngayon sa Iran na. So, kampihan na lahat ngayon sa Syria. Ngayon, ang isa ring bagay dyan, ang dami palang mga Russian advisor dyan, paikot-ikot lang daw dyan sa Russia, sa Syria, Iraq. Then nagpupunta rin ng Iran. Dami daw mga military officials nagpupunta dyan. Paano na kung matamaan niya ng missile? Hindi kaya gaganti ang Russian yan. Ilang bisis na, lalo na sa Syria, mayroon yatang kampo dyan ng Russia . So, talaga yung gulo, magsispread yan. Sana naman dito sa Asian side, dito sa Pacific side, hindi naman magkaroon ng problema ang US at saka China. Alam naman natin,
tayo, eh, we were egged by sunod-sunod tayo ng US para patuloy ang labanan diyan sa South China Sea. Di natin alam kung nag-ignite yan kasi I doubt kung atakihin pa ng China yung Taiwan dahil sa pagkaalam ko nag-uusap na yung partido na nanalo sa election diyan eh. Ano na sila puro naman sila Chinese, bakit magbabarilan sila, di ba? Parang imposible. Ngayon lang naging issue lang yun dahil sa pakialam ng US. Kaya ganun yun. Marami daw mga Taiwanese na nagtatrabaho sa mainland China eh. Yung mga chips nila pala, galing pala sa China. Doon din papunta sa China yung mga gawaan nila. Kasi ang daming doon, mga computer-based na businesses, mga cellphone-based na kailangan gumagalit ng chips galing sa Taiwan. Talagang tayo ang focal point kung magkaroon ng gera dito. Tayo talaga ang focal point. Siguro kasama na rin yung Japan tsaka South Korea. And then Taiwan. Pero masali tayo sa gera na hindi naman tayo kasama. Yan ang problema. Ngayon, ng Australia gusto na rin sumama. Paano ngayon yan? Maging World War II na yan. Yan ang napakasakit dahil nuclear ang gagamitin. So, total annihilation ng tao yan. Sabi pa nga nila, once magputukan yung mga, imagine yung ginamit sa Hiroshima, sa Nagasaki atomic bomb, 15 megatons lang yan, megatons. Itong mga gawa doon ng Russia at China and US, meron din ng France, meron din ng Germany at UK. 500 megatons ang pinakamaliit na tunilada na sa isang nuclear warhead. Imagine kung yung puputok, talagang mabipurize ang tao. Hindi mo na makita. Wala ka na sa bagay. Hindi na masakit yan dahil mabilis ang kamatayan dyan eh. Ganon eh. Mabipurize lahat na bagay sa sobrang lakas. Nakita mo sa Nagasaki at Hiroshima. Hindi na patay-patay lupa, hindi na mataniman, ilang years pa. Linalagyan na nga nila ng overlay na lupa din para mabuhay yung mga tanim. So ganyan katindi. So sabi pa nga nila, once mangyari yan, yung radiation, yung radioactive particles, akyat yan doon sa ulap. Lalamig ang buong mundo. Nagkaroon na tayo ng ice age, di ba? Paano? Saan tayo tatago kung may ice age na? Paano ka mabubuhay ang tanim? Paano mabubuhay ang tanim niyan? Yelo. Mabuti pa mainit siguro. Yelo yan. Paano mabubuhay ang tanim? Patay lahat. Paano tayo magtanim yan? Kaya mangyari yung mga caveman na sa ilalim ng tayong lupa manirahan para mabuhay lang. Di ba? Di pa natin alam kung anong gagawin natin sa ilalim ng lupa. Paano tayo mabuhay. So, bagay, fiction pa lang yan eh. Nabasa ko lang yan nabasa ko sa libro. Ganyan, about nuclear war, impending nuclear war, at saka ano mangyayari sa tao. Yung sabi pa nga nila, game over sa humankind daw yan, game over na. Kaya nga ito si Elon Musk, madali sa kanyang Starship para makapunta ng Mars. Para may tao na doon sa Mars, para kung ano mangyari sa mundo, sa Earth natin, at least mayroon mag-survive na human species na nasa Mars na ngayon. Doon na muna sila mamumuhay hanggang hindi pa habitable yung Earth bago sila babalik siguro dito para i-rehabilitate na naman ang Earth. So ganyan ang mangyayari sa atin. Parang sini pero parang papunta na tayo doon eh. Ngayon, nakikita mo naman ang nangyari. So, ito pala si Biden, talagang interested siya. Parang, siya, masyadong vindictive. Masyado siyang masakit sa kanila na natatalo sa eleksyon na to. So, si Donald Trump talagang kawawa. Kawawa siya na kung mangyayari itong mga bagay na to, na gera na yan. Kasi,
nakaputukan na eh. Oh. Eh, may declaration na, nag-declare na ng doctrine, pumirma na ng doctrine si ah President Putin. So, delikado ng sitwasyon. Kung hindi yan mapipigilan. Pero, siguro ngayon, nag-uusap-usap na yung mga world leaders natin, especially sa side ng Russia at saka US, and probably NATO. Pero ang NATO kasi, mayabang yung mga NATO eh. Gusto talaga nila ng gulo eh. Once kasi papasok ng maraming sundalo Amerikano dyan sa Ukraine, automatic maging member na sila ng NATO. Na yun ang, di ba, yun ang pinagkaguluhan ng ayaw ng Russia na mangyari. Kasi alam nila na aatakihin talaga sila eh, ng Ukraine kung magiging member na yan sa tulong ng NATO. Yun ang kinagagalit ng mga Russian. So, sana naman hindi ito mangyari para hindi naman tayo maapektuhan ng gusto. Sana naman mga ganitong events kasi bigla sino bang nag-akala na yung Pearl Harbor atakihin ng Japanese, di ba? Maraming movies na nag-depict na depicted that masyadong complacent yung mga Amerikano, hindi nila kain. Sige, mahina pa yung intelligence noon eh. Gathering, hindi nila alam na atakihin na sila. Parang ganito rin sitwasyon natin. Everything hangs on a balance. Hindi natin alam kung sa kanan o kaliwa. Saan babagsak ang scale. So, it is good na magiging handa lang tayo. Ay, hindi naman natin kayang magpagawa ng paggawa ng bunker na nauso na ngayon sa US. Dami nagpapagawa ng bunker. Eh, sabi nila, paano na lang kung maging ice age na, maging ano pa ba yung bunker? Livable pa yan? Kung ice na yung nasa taas ng bunker mo? Ayan, mga question. Di ba? Pero at least for a short time, kung nasa loob ka ng bunker, at least protektado ka against radiation. Yan ang advantage doon. Dito sa Pilipinas, iwan ko, marami namang rito. Wala namang subway dito eh. Sa Ukraine kasi, ang mga bomb shelter nila, tulad din ng UK, yung mga subways, yun doon sila nagtatago. Ganon din sa Ukraine, for the bigger cities. Pero yung maliliit na syudad, wala silang yung mga sa US county lang, or mga barangay lang sa kanila, wala talagang matataguan. Ang bahay mo lang mismo matataguan mo. Meron sila mga basement, pero hindi katulad sa US na kasi tornado prone kasi ang lalo na yan sa Midwest. Talagang maraming basements diyan dahil malakas ang twister diyan eh. Pero dito sa sa Ukraine wala silang ganyan. Ngayon, so we're just praying and hoping na sana yung mga bagay na to hindi mangyayari, hindi magkaroon si Donald Trump ng malaking galaw. He will move diplomatically na mabilis para ma-resolve itong problema nito. Kasi sabi pa ng ibang mga historians, ito daw nangyari sa US, parang yung presidente si Buchanan. I don't know, nakalimutan ko na yun sa American history ko. Kasi noon, tinuturo sa atin yung American history. Ngayon, hindi na yan tinuturo. Wala na mga bata, hindi na nakakaalam ng ganyan eh. American history. Dati tinuturo yan. Tulad ng Spanish, tinuturo yan. Maraming mga tao nun sa Pilipinas marunong ng Spanish. Even in college, tinuturo yung Spanish. Ganon din yung American history. Yung mga kanta pa nga noon, yung mga parang yung mga kanta ng nationalistic kanta ng mga Pilipino noon ay yung tono ng mga nationalistic song sa US na kinakanta sa school. So sa history, yung si Buchanan daw before Abraham Lincoln, kaya daw yan si
Baliktad ba? Si Lincoln nag-giyera. Hindi, si Buchanan nga ang unang nandyan sa pwesto bago si Lincoln. Kaya nagbigay ng problema doon sa next president. Yung president nakasunod sa kanya, talagang binigyan niya ng problema. Sabagay, nasa Senate si Lincoln, di ba? Nanood siya sa theater, napatay siya. Ngayon, ito naman sa case ni President Trump, si Biden talaga. Hindi lang yung term nila na hindi lang hindi niya sinadya, talagang sinadya niya, malibulin ang term nila. At talagang sinadya niya na magka-problema si President Trump. Naiiwanan siya ng problema. O, kaya, papasok sila dito sa gulo na to. O, para hindi makapurma sa Trump in managing sa US, marami siyang problema kaagad. Itong gira na nga to. Kasi kung magsimula to, this will definitely uh, gun ori. Talagang ano yan, hindi mo na makokontrol. Kung maputukan yung halimbawa, Germany, hindi gagantihan. Gagantihan. No. Yung mga ally for NATO nga yan eh. Magantihan na yan. So paano kung may pigilan yan kung mangyari yan? Di ba? Kahit na sabihin na ikaw ang bagong presidente, kung gagawin nila yan bago mag 22 ng January, bago maging presidente si President Trump. Hindi natin alam. Di natin alam pag-iisip ni Biden saka ng Democrat saka yung mga globalist daw. Yung nag-decision ng ano na yan, situation na yan. So, with this, binablog ko lang to para in case you'll be interested in knowing, alam ninyo na mangyayari ito or not, at least, meron kayong information para ma-explain naman ninyo kung ano ang nangyayari sa mundo. Kasi tayo, ibang nakapokus natin dito sa Pilipinas. List tayo sa international issues. So, ako naman sa mga ganyan, dati kasi ako nagbablog ng geopolitical. Medyo nakaraang bago mawala yung channel ko. Kaya nagtatag ako ng bagong channel. Ito na yung channel na to. Sayang ngayong channel na yon, medyo marami na talagang subscribers. So, maraming subscriber. Hindi lang Pilipino. Konti nga lang ang Pilipino kaysa foreigner. Maraming mga other nationality na nag-ano doon. Kasi hindi pa ako based ng Philippines. Based ako sa labas ng panahon na yun, nag-vlog ako ng geopolitical issue. Pero ngayon, marami nang sumunod. Nung pumutok yung conflict sa Gaza, marami ng mga Brazilian, mayroong mga Indonesian na nagbablog ng the same vlog na sa akin. Pero ang advantage natin, medyo marunong tayo konti ng English na naiintindihan. Minsan, yung ibang nationality kasi, medyo may difficulty sila in expressing English. Kung maganda naman English mo, lalo kang hindi maintindihan. Kailangan yung medyo barok ng konti para maintindihan ng mga other countries, especially sa Middle East. Marami kasi nagko-comment. Minsan, you have to decipher kung anong ibig sabihin. Kasi walang tense, wala lahat. So, to explain, dapat ganun din ang sistema ng pag-explain na para maintindihan din niya. So, ganun yun. So, siguro dito na lang tayo. I hope na nagbigay ito ng information sa inyo. Actually, marami naman kayong mabasa rin sa YouTube. But, hindi ganito na in-explain na mabuti, na pinapaliwanag ng maayos, na maintindihan, lalo na sa mga Pilipinos. So, with this, dito na tayo magtatapos sa vlog na to. And I hope nakakatulong ito sa inyo. Kung mayroong magtatanong sa inyo with regards to the situation in Europe and in the US, ano nangyari, you can share this with your relatives, mga anak nyo. Pwede nyo makwento over dinner, mag-usap kayo habang kumakain. At least, meron kayong pinag-usapan na napaka-importante yung bagay para aware lahat. Ano mangyari, hindi kayo magpanik. Alam ninyo na talagang nalaman na ninyo in advance ang mga masasamang mangyari. Sana naman hindi. Harinawa, hindi mangyari sa atin.
hindi tayo maapektuhan. Kasi parang burado na tayo kung ganyan mangyari. So with this, nagpapasalamat ako for visiting my channel doon sa mga bagong ah, nanonood nitong ano na to, vlog na to. Isa lang ang pakiusap ko sa inyo. Sana naman mag-like kayo. Like, wala namang bayad ang like. At saka i-subscribe na ito yung channel na to. Dahil marami pa tayong pag-usapan, both local and international issue. Right now, marami na rin tayong vlogs na regarding sa local update ng mga local politics, ano nangyari sa politika dito sa ating bayan, mga controversies sa politika. So try to follow my vlog by liking and subscribing. Yun lang hinangi ko sa inyo, kahit isang subscribe lang. So with this, maraming salamat at God bless at good evening sa inyo and see you in my next vlog.